Posibleng maharap sa paglabag sa saligang batas ang National Bureau of Investigation o NBI kung mauuwi sa pagsasampa ng kaso ang gagawing hakbang laban kay Vice President Sara Duterte. Kamakailan ay pinadalhan ng subpoena ng ahensya ang Vice Presidente para pagpaliwanagin sa naging pahayag nito sa isang virtual press conference kung saan may nakausap na umano itong papatay kay Pangulong Bongbong Marcos, asawa nitong si Liza at kay House Speaker Martin Romualdez. Sa panayam ng programang Banateros kay Attorney Mark Tolentino, ipinaliwanag niya ang tungkol sa subpoena at ang mandato ng NBI. Ang subpoena, ibig sabihin doon, compelled ka na pupunta doon. Otherwise, may penalty ka na, may liability ka kung hindi ka pupunta. Iba yun sa invitation. Ang role kasi ng NBI is to investigate, not to prosecute. After they investigate, they will recommend for the filing of the case to the prosecutor. Yun ang role ng NBI. So kung makonvict si VP Sara, for example, makonvict siya ng grave threat, suspension siya o matanggal siya sa pagiging Vice President, and that is in violation sa ating saligang batas. Samantala, tila isa namang chilling effect sa mga vlogger at media ang ginawang pag-issue ng subpoena ng NBI. So parang na may epektuhan naman yung ating freedom of press and freedom of expression na guaranteed po yan sa ating saligang batas. Yung mga media man, parang natatakot na sila magtanong, natatakot na sila i-practice yung kanilang profession bilang mga media personalities kasi baka makatanggap sila ng subpoena. Kaya naman payo ni Attorney Mark sa NBI na sa halip na subpoena, sana yung ginagawa dapat ng NBI, i-invite muna si VP Sara or yung mga vloggers o yung mga media bago yung subpoena, kasi pwede naman invitation muna. In the very first place, you have to clarify yung issue about the NBI na nag-issue ng subpoena against the Vice President. Matatandaang hindi nakadalo ang pangalawang Pangulo sa unang schedule ng subpoena ng NBI noong November 29 dahil sa prior commitments, kaya nagkaroon ulit ng bagong schedule sa December 11. Posibleng di nakakayanin ng Senado na magsagawa ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte bago ang halalan sa 2025. Ayon kay Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada, alanganin itong isagawa batay sa legislative calendar ng Senado at Kamara de Representantes. Nakaschedule sa December 18 ang Christmas break ng dalawang kapulungan na magbabalik naman sa trabaho sa January 13. Ngunit muli na naman ito mag-break sa unang linggo ng Pebrero upang bigyan daan ang paghahanda ng mga kandidato sa nalalapit na halalan. We will adjourn on December 18. We will resume on January 13. We will adjourn again first week of February. Hindi rin naniniwala si Senator Jinggoy na magsasagawa ng special session ang dalawang kapulungan sapagkat ang Pangulo ang nagpapatawag dito. Una na rin kasing nanawagan si Pangulong Bongbong Marcos sa Kamara na wag nang ituloy ang impeachment kay VP Sara. Kaugnay nito'y nilinaw naman ni Senator Jinggoy na susundin pa rin niya ang sinabi ni Senate President Chis Escudero na iwasan na magbigay ng komento dahil ang Senado ang tatayong korte at ang mga senador ang gaganap na hukom sa impeachment trial. Pero kanya namang binigyan diin na tutol siya sa impeachment ng sinumang opisyal ng gobyerno dahil hindi ito nakabubuti sa bansa. Matatandaan na ang ama ni Senador Jinggoy na si dating Pangulong Joseph Estrada ay sumalang din sa impeachment trial bago bumaba sa pwesto. I had a previous statement before na I am against any impeachment cases. Kasi it will divide our country furthermore. Diba? What happened to when my father was impeached? When my father was impeached, gumanda ba buhay ng Pilipino? Kaya naman, natanggal yung matandang Marcos, gumanda ba? Lalo na worsen. Maliban sa pagbabantay sa teritoryo ng bansa, kabilang din sa mandato ng Hukbong Sandatahan ng Pilipinas na protektahan ang Pangulo at Pangalawang Pangulo ng bansa. Ang unit na ito ng AFP ay tinatawag na Presidential Security Command or PSC o kilala sa tawag noon na Presidential Security Group or PSG. Ang mga miyembro ng nasabing unit ay biyasa at sinanay sa pagbibigay ng seguridad sa mga mahalagang tao gaya ng Presidente at Vice Presidente. Malaking papel ang ginagampanan ng PSC lalo pat nakasalalay sa mga taong kanilang binabantayan
protektahan ang takbo at kinabukasan ng Pilipinas. Ngunit paano kung ang taong yung dapat protektahan ay walang tiwala sa iyo? Matatandaan na nagbigay ng pahayag noon si Vice President Sara Duterte na wala na siyang tiwala sa security details na ibinibigay sa kanya. Katunayan, nauna na anya nitong tinanggihan ang security details na binigay sa kanya ng Philippine National Police. I don't trust anyone right now, so yes. Even your security? Even if PSC acts on what I said, no, I will not accept it anymore. That is what I did with PNP. Hindi na. Binigyang diin pa ni VP Sara na kahit ipilit sa kanya ay hindi na niya talaga ito tatanggapin dahil hindi niya alam kung non-partisan pa ba ang ilalagay ng mga tao na magbabantay sa kanya. Hindi ko rin tatanggapin, ma'am, at this point kung magdadagdag sila ng mga tao dito kasi hindi na natin alam kung non-partisan ba yung idadagdag na. At baka maging daan lang anya ito upang magdagdag ng tao na magtatrabaho para sa kanyang mga kalaban. Kasi hindi na natin alam eh. Baka igagawin pa yan nilang rason na maglagay ng mga tao dyan na nagtatrabaho para sa kanila. Matatandaan na inihayag din ng pangalawang Pangulo ang kanyang pagkadismaya sa kasalukuyang administrasyon dahil sa pagsasawalang bahala sa banta sa kanyang buhay matapos na binawasan ang kanyang security details. Kaugnay nito, nananatili naman daw na tapat ang AFP sa kanilang mga tungkulin. Sa isang pulong balitaan sa Camp Aguinaldo, sinabi ni Colonel Cersas Trinidad, Chief Public Affairs Office ng AFP, na kanilang poprotektahan ang Pangulo at ang pangalawang Pangulo ng bansa. Just to clarify, we would like to emphasize that it is the duty and mandate of the Armed Forces of the Philippines to protect and provide security and protection to our President, primarily, and that of our Vice President. And let it be clear, and we will not abandon those mandates and those tasks given. Tungkol naman sa tanong kung ano ang kanilang gagawin sakaling hindi tanggapin ni VP Sara ang security details, ito ang sagot ng AFP. That would be a hypothetical situation and would not wish to answer that as of the moment. Sinabi naman ni Colonel Francel Margareth Padilla, tagapagsalita ng AFP, na mananatili silang profesional sa pagtupad sa kanilang tungkuling protektahan ang mga matataas na lider ng Pilipinas. There will be no difference, no? Ang i-detail naman sa VP-SPG are highly professional and trained for VIP security then. If not, we train them for that. Lahat po ng miyembro ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas are professional and we are united and we have one stand. So pare-pareho po kami kung sino po ang ma-detail dyan, we will perform our mandate accordingly. Sa ngayon anya, wala pa silang tinatanggal o pinalitan sa kasalukuyang security details ng Vice Presidential Security and Protection Group or VP-SPG dahil patuloy pa ang ginagawang proseso nito. We're looking at those who will be involved and how many will be the numbers. So as of this time, yung papers is still on process. Sumugod sa Kamara nitong Lunes, December 2, ang ilang sektor para sampahan ng impeachment complaint si Vice President Sara Duterte. 4 ang grounds for impeachment, kabilang ang culpable violation of the Constitution, issue ng graft and corruption, bribery, betrayal of public trust at iba pa umanong mga krimen. Isa sa mga namataan sa filing ng impeachment case, si dating Senador Leila de Lima, habang ang Akbayan Party List naman ang mag-i-endorso ng reklamo. Nakahanda raw ang Kamara na aksyonan ng impeachment complaint para kay former Presidential Legal Counsel Salvador Panelo. Talagang nais patahimikin ng administrasyon ang bise. Unang senyales ay ang pagpapalit ng mga sundalong magbabantay sa kanya. Bakit mo tinatanggal ang security? Ang security para nga bigyan siya ng proteksyon. Pag tinanggal mo yan, hindi siya bukas sa lahat ng uri ng karahasan laban sa kanya. Ikalawang palatandaan ayon kay Panelo ay ang inihang impeachment case laban sa ikalawang Pangulo. Ito'y kahit ombudsman na mismo ang nagsabi na wala sila nakikitang dahilan para imbestigahan si VP Sara. Obvious na yan. Gusto mo siya talagang tanggalin. Impeachment At alam naman nating numbers game yan. Pinitik naman ni Panelo si Pangulong Bongbong Marcos, lalo pat nanawagan sa Kamara nitong huli ang presidente na huwag sampahan ang impeachment case ang bise. Pero ayon sa veteranong abogado, lumalabas na nagmamalis lamang ang Pangulo sa maaaring sapitin ng kanyang dating running mate. Yung mga nandiyan sa Kongreso, hindi makakagalaw ang realidad sa Pilipinas nang hindi nalalaman at sinasang-ayunan ng presidente ng bansa. Yung impeachment na yan, talagang tutuloy nila yan. Regardless, gaya ng aking sinabi, na kahit na may sinasabi si BBM, na huwag nyo na ituloy yan, yun para malayo siya sa hinala na may kinalaman siya.